Wala kayo, yayaman tayo? Wala, imposible yan. Ano po yung ating ikatlo? Pananalig. Doon ako'y na-assign ng Bataan. Madalas ko po ito isinishare. Doon ako'y ma-assign ng Bataan, first time ko doon. Araw ng Tuesday, may gawain po doon. Nang magsimula yung gawain, wala pa kami 10 sa opisina. Ando na yung nagki-keyboard, ando na yung 2 choir, may 2 staff, ako. Ang attender yata, 3 lang, basta wala pa kami 10. Pagkatapos kung habang ako nagsasalita, sabi ko sa kanila, talaga bang ganito lang kayo karami? Nagpe-prayer meeting dito sa opisina? Sabi niya, opo. So habang ako'y nagtutok, sabi ko sa kanila, mula ngayon, hindi na ako mag-outreach ng Martes sa labas. Dito na ako palagi magtotok sa opisina para masubaybayan, maalagaan, mapastulan kayo. So unti-unti dumami. So isang buwan, napuno doon sa opisina, lumabas sa sala, lumabas sa garahe, after 3 months, lumabas sa kalsada, wala na nakakadaang sasakyan. Mayroon po doon isang sister na pagkatapos ng gawain, nagpapaiwan kasama yung mga anak. Sasabihin sa akin ng isang brother, sir, sabi niya, kakain na po ba tayo? Sabi ko, oo naman, gutom na ako. Siyempre, 6 to 9 yung gawain. Sabi niya, sir, pauwi na po ba natin yung mag-ina? Sabi ko, ay oo naman, kasi nakakahiya na kumakain tayo, tapos sila nakatingin lang sa atin. Sabi niya, sir, may dala pong isang buong lechong manok. Eh, ba't niyo papauwiin? Pakainin po. Yung pala, kaya siya nagdadala ng isang buong lechong manok para makasabay sa amin kumain. Para makausap ako. Kung gusto niyo po ako makausap, alam niyo na. Isang buong manok. Yan, joke lang. So habang kumakain kami, nagkwento siya. Alam po ninyo itong sister na ito. Ayon sa kwento niya, wala nang nagpapautang na tindahan doon sa kanilang barangay. Wala na rin nagpapautang ng mga kapitbahay. Kasi ang kanyang asawa, matagal nang walang trabaho. Ex-Saudi siya asawa niya. Umaagos yung luha. Wala naman ako maipayo. Pinapanood ko lang siya, tatawa-tawa lang ako. Wala naman ako maitulong, wala naman ako maibigay sa kanya. Hanggang sa ipipray ko siya. Pagkatapos, siyempre gabi na, uuwi na yon. Bago lalabas ng opisina yon, lilingon pa yon. Sasabihin niya, Brother Jerry, di ba yayaman din ako? Amen, yayaman ka din. Walang imposible kay El Shaddai. 1 + 1 = 3, power, power, power. Yan sinasabi. Sumasabay siya ng 1 + 1 = 3, power, power. Paglalabas na yon ng gate ng opisina, lilingon pa yun, di ba, Brother Jerry, yayaman din ako? Sabi ko, amen, yayaman ka din. 1 + 1 = 3, power, power, power. Hingiti yun. Habang pinapanood ko siya umaalis sa isip ko, parang inuutong ko lang yung sister para masayang umalis. Sa isip ko lang. Pero alam po ninyo, pagkatapos kong ma-assign ng Bataan, na-assign ako ng Macau. Na okay, nasa Macau na isang text ang aking natanggap. Sabi niya, Brother Jerry, praise the Lord, sabi niya. Ang asawa ko, kinuha uli ng kanyang kumpanya sa Saudi Arabia. At sabi niya, at ang asawa ko, sumisweldo ng 200,000 a month. Wow, pinagpala. After pa ng ilang buwan, nag-text na naman. Ang sabi niya, Brother Jerry, sabi niya, ipanalangin mo naman yung aking asawa na ma-promote. Kasi ayaw maniwala sa akin na siya mapopromote. Dahil ang sabi daw ng asawa niya, huwag ka nang umasa. Dahil ang mga Arabo hindi nagpo-promote ng Pilipino. Ang ipinopromote niyan, mga kapwa nila Arabo. Ang sabi naman daw niya, wala ka lang dating trabaho, kinuha ka uli ng kumpanya eh. Walang imposible kay El Shaddai. Pwede ka dyan ulit i-promote, sabi daw niya. Alam niyo, after ng ilang buwan, nagkaroon ng promotion, yung asawa niya na-promote sa pinakamataas na posisyon. Yes! At yung kanyang sweldo na doble pa. Woo! Dumating ang time, December, Pasko yun, inimbitahan ko ako. Plus yung mga disciple na na-assign sumunod sa akin. Pinuntahan ko yung lugar, yung bahay nila, kasi alam ko ang bahay nila. Pagdating ko, walang tao. Sabi ko, sister, nasaan kayo? Nandito na ako. Sabi niya, brother, wala na kami dyan. Nasaan kayo? Andito na kami ngayon sa Camellia Homes, Balanga City. Nalipat pala, bumili ng bahay.
at yung bahay nila up and down, centralized. Yumaman, naging milyonaryo nga. Tapos may mga nakaparadang sasakyan, nagpatotoo pa nga sa amin. Anong ibig sabihin? Yung aking pakikipagsang-ayon sa kanya na siya'y yayaman, yumaman nga. Eh tamang sabi ng Biblia, 2-3 na magkaisa sa pananampalataya, na sila'y tumanggap, sila ay tatanggap. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yayaman ka rin. Amen? Bakit? May imposible ba sa Diyos? Wala. Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Diyos sa mga taong may pananampalataya. Ano ang sabi ng Matthew 17? Ang sino mang may kasing liit ng butil ng mustasang pananalig sa Diyos, masasabi niya sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at tatalima ito sa inyo. Sabihin sa sino mang magsabi sa puno ng sikumurong mabunot ka, tumalon ka sa dagat at tatalima ito sa inyo. Iyon pa kayang kayamanan ang hindi natin mautosang lumipat sa bulsa mo? Minsan daw, mayroon daw isang clerk, umaga, naglalakad sa kalsada kasi papasok na sa trabaho niya. Napadaan daw siya sa isang building na kinoconstruct. Yung mga construction doon, na nagtatrabaho, napatingin doon sa clerk na naglalakad na may dalang bag, may dalang mga dokumento. Sabi nung isang nagko-construction boy, siguro, kung sinunod ko lang yung nanay ko, na nag-aral ako ng mabuti, siguro maganda na rin ang buhay ko. Hindi ako katulad ngayon na pa-construct lang. Yun ang kanyang sabi. Yun namang clerk, habang naglalakad, nakatingin sa palasyo, napadaan sa palasyo. Sabi niya, bakit kaya hindi ako ipinanganak na dugong bughaw? Siguro, kung ipinanganak akong dugong bughaw, masaya ang buhay ko. Hayahay ang buhay ko ngayon. Parehas nung construction boy. Kung natapos ko lang yung pag-aaral ko, kung sinunod ko yung magulang ko, siguro maganda ang buhay ko, maganda ang trabaho ko, baka katulad ko siya, hayahay ang aking buhay. Yun daw emperador, yun daw hari, nandoon sa palasyo, nagbukas ng bintana, nakatingin sa kalsada sa lansangan, sa mga taong nagtitinda, sa mga taong bumibili, sa mga taong naglalakad, sa mga batang naglalaro. Ang sabi daw nung emperador, buti pa sila, simple lang ang kanilang buhay, payapa ang isip, payapa ang puso, payapa ang kalooban. Hindi kagaya ko dito, ang dami kong iniisip sa politika, maraming isyu, maraming suliranin sa pamilya, sa kamag-anakan. Sabi niya, buti pa sila, hayahay ang buhay. So anong ibig sabihin? Ang contentment, ang kasiyahan, dito natin masusumpungan. Tayo ang magpapasya. Tayo ang magdidesisyon kung gusto mong maging masaya. Kaya nga totoo, yung nabasa ko. Ang kasiyahan, ang kaligayahan ay wala sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa trabaho. Hindi mo masusumpungan sa tao. Ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan mo sa Kanya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga salita. Masusumpungan mo sa Kanyang presensya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga aral.